Magandang araw mga kaibigan. Bigyan ko kayo ng update tungkol sa rally ng mga retired military and uniform personnel sa Camp Aguinaldo. Sumiklab na rin ng tensyon. So, anong dahilan sa tensyon? Malalaman natin. Tapos, nagpahayag na si retired Major General Romeo B. Puques na nagsisidatingan pa ang mga malalaking grupo at walang uwian. Magtatagal sila dyan sa rally nila na yan. Ano? So, unahin natin yung tensyon. Ito, balita ng Net25. Bakit nagka-tensyon? Delikado ito. Mga retired military personnel, karamihan ito. Led by a 2-star general. Sa protesta ng United People's Initiative sa Campo Aguinaldo. Alamin natin ang detalye niyan mula kay Mar Gabriel. Mar? Yes, Wen, bahagya nga kanina nga tumaas ang tensyon sa gitna nung isinasagawang programa nitong United People's Initiative. Dito yan sa harap ng Gate 4 ng Camp Aguinaldo. Yan ay nang mapahalo sa gitna ng mga nagrarally. Itong isang rallyista na mula naman sa kabilang grupo. Tinututulan niya kasi nag-react siya nung makita niya na magsalita doon sa gitna nitong mga nagrarally. Itong si Greco Bellica na dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission ng Administrasyong Duterte. At pinagalagan din itong rallyista yung pahayag o yung panawagan nitong mga grupo na ito na bumaba sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon doon sa lalaki kanina na pinagtulungan o kinuyog ng mga grupo nitong United People's Initiative, hindi niya matim na pababay sa pwesto itong Pangulong Marcos Jr. kung ang makikinabang naman ay itong si Vice President Sara Duterte. Kaya doon na hinabol siya nitong mga rallyista na agad din namang napahupa ng awatin din mismo nitong kanilang mga kasamahan. Ayon kay General Romeo Puques na lead convener nitong grupo, isa sa mga iniwasan nila yung ganitong mga insidente, no? Yung mahaluan sila ng mga hindi nila kasama dito sa kanilang ipinaglalaban at pagsimulan ng kaguluhan. Ayon kay retired General Puques, bagaman bukas sa lahat ng panawagan itong kanilang protesta, ay ginagalang din nila yung panawagan at yung damdamin ng bawat isa dahil ang common denominator daw ng protesta ngayong araw ay ang pagpapanagot sa lahat ng dawit dito sa korupsyon at matigil yung yung garapalan na korupsyon sa pamahalaan. Tinitiyak ni General Puques na mananatiling magbabantay sila sa kanilang hanay upang maiwasan yung insidente gaya kanina. As of 2:45 p.m. Wedge, umabot na sa 10,000 individual. Marami-rami na. Estimate ng Quezon City Police District. Dito yan sa kahabaan ng EDSA at sa kanto ng White Plains Avenue. Kanina nagmarcha yung karamihan o yung bulto ng mga rallyista mula dyan sa EDSA Shrine patungo dito sa White Plains Avenue kung saan ipinagpatuloy nila yung kanilang programa. Sa ngayon, kung makikita nyo, Wedge, dito sa aking likuran, kanya-kanya nang umaalis yung mga rallyista na nakisa kanina doon sa programa, no? Pagkatapos yan ng malakas na buhos ng ulan. Habang yung iba naman na mga kababayan natin ay nananatili pa rin doon sa kanilang pwesto na tila pinaghandaan nila yung pag-ulan ngayong araw dahil may kanya-kanya silang bitbit na payong na panangga sa malakas na buhos ng ulan. Sa ngayon, kung makikita mo, sarado na rin itong northbound lane, itong EDSA. Kanina, nadadaanan pa itong bus lane, no? Pero sa ngayon, sa makikita nyo, sarado na rin. Pati itong bus lane at totally sarado na sa trapiko at sa lahat ng uri ng sasakyan. Itong northbound ng EDSA, partikular dito sa harap ng White Plains hanggang dyan sa harap ng Gate 4 sa Campo Aguinaldo. Wedge. Mar, balikan lang natin yung kaninang nabanggit mo, ano? So, yung pagsasalita ni dating Chairman Greco Bellica ay dun sa grupo ng mga retired generals o military officials. Yes, Weng, isa siya sa mga na-invite na mga speaker nitong United People's Initiative na pinangungunahan niya
ng mga retiradong military official, no? At napahalo. Actually kasi itong gate 4 ng Camp Aguinaldo, nadadaanan to kung galing ka dito sa bahagi ng gate 1 ng Camp Aguinaldo at patungo ka doon sa White Plains, madadaanan mo talaga yung hanay o yung kung saan nagpo-programa itong mga itong grupo na pinangungunahan ng mga retired military officials. At napadaan nga ron yung isa sa mga ralista na patungo sana doon sa White Plains Avenue. At nag-react siya nung makita niya na nagsasalita itong si Belica na kilalang dating supporter ng dating administrasyon. Kaya agad siyang hinabol at kinuyog nitong mga sumama sa protesta. Ang sabi niya sinaktan daw siya, pinagsisipa nitong mga grupo na mula doon sa People's Initiative, no. Pero agad din namang napawi dahil sa dami ng mga security personnel dito sa lugar naiwasan na lumaki yung gulo dito sa kahabaan ng EDSA. So nangangahulugan ba, Mar, na dahil isa doon sa panawagan ng kanilang inimbitahan para maging speaker yung pagpapababa kay Pangulong Bongbong Marcos, ganun din ba yung sentimiento sa kabuuan ng ng mga retiradong military personnel? Hindi ayon kanina doon sa panayam natin kay General Pokis, no, itong lead convener ng UPI, itong United People's Initiative, non-partisan yung kanilang grupo. Yan yung niliwanag din nila kahapon kay General Browner, no, nung makausap nila. Wala silang pinapanigan dito sa mga political leaders sa bansa, pero itong programa daw kasi nila ay bukas sa lahat ng panawagan, no. Binubuksan nila yung kanilang entablado sa lahat ng gusto magsalita laban sa korupsyon sa pamahalaan at hindi nila pinipigilan yung mga speaker na mahayag ng kanilang salubin, gaya nung sinisigaw kanina nung ilan sa mga dumalo doon sa programa na BBM resign, no. Pinabababa itong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So yan naman yung inaayawan ng ibang mga grupo na sumama dito sa protesta, partikular yung mga nakapwesto dyan sa kahabaan ng White Plains Avenue. Sa bagay, Mar, kapopost lang din naman ng ng Pangulong Marcos na yung grupo ng AGFO, yung mga retired din yan, Armed Forces Generals and Flag Officers dati, na sinusuportahan nila itong kampanya ng Okay, so ito naman pahayag ni General Poke. Sabi niya, there is no way out here. As more and more Filipinos are uniting and flocking to Camp Aguinaldo, on his Facebook page, retired Major General Romeo B. Poke stated, people are already arriving later afternoon, the large group. There is no living here. His message quickly spread across social media as thousands of citizens continue to come to condemn the widespread anomalies and rampant corruption under the Marcos Jr. administration. Yan. So, 3 araw itong grupo ni General Poke sa rally nila sa Camp Aguinaldo. Ngayon, September 22 and 23, walang uwian, walang basta nagbaon na sila ng damit, pagkain, at iba pa. So, sana walang mangyaring gulo. Kasi ito, nagkagulo na kanina dahil sa may ibang rallyista na nakisawsaw. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Sa area sa ni Manoy Ricky ang itamnan og kape. So gitabangan siya ni Manoy Boy sa pag-abono og mag-spray. So akong bisit. Abono sa kape ni Ricky, gitabangan nako siya og pag-abono. So muna ni ang itsura sa kape ni Manoy Ricky nga isa pa ka bulan karong adlaw. Tagtunga-tunga sa kutsara sa duha ka bangag. Na sa ibabaw ang bangag, isa pa siya ka bulan maayo na ang tubo. O kami nga nananom og kape,
26 na may kapamilya. So, ang among tanong mga kape, 12,105 na kasidling. So tag 25 pesos ang kada usa. Dako-dako na gid ang among napalit sa kape. Karon nindot na gid kaayo ang tubo sa among mga kape.